Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS eVox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers. Syempre sa pakikipagtulungan po ito ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o iyong mas kilala bilang Voice of America. Napapakinggan po tayo sa Ibayong Dagat ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam, mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Uunahin na po natin ang ating panayam kasi nabalitaan po natin ng ulat ng isang conservation group na meron daw pong 45 million kilos na mga isda kada taon ang nawawala sa Pilipinas. Kaya naman, aalamin po natin kung ano po ang reaksyon dito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Kasama po natin live via phone patch si Sir Nazer C. Briguera, ang spokesperson po at Chief Information Officer ng BIFAR. Magandang araw po sa inyo, Sir Naz. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, Bea, magandang hapon at magandang hapon din sa mga taga-subaybay ng inyong programa dyan sa Radyo Pilipinas. Yes, and thank you po sa pagpapaunlak sa amin. Sir Naz, eto nga po, ano po ba yung reaksyon ng BIFAR dito po sa napaulat na 45 million kilos po ng isda kada taon ang nawawala sa Pilipinas? Well, una, gusto din natin kilalanin yung naging issue ng Oceana patungkol nga rito sa di umano'y nawawalang supply ng isda taon-taon, na sa likod nito naniniwala kami na katulad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpapahayag lamang sila ng sabihin nating concern doon sa sustainability ng ating resources. Mm-hmm. At kami po sa BIFAR, yun din naman ang aming direksyon, yung pagiging sustainable ng ating pangisdaan. So doon sa reaksyon, doon sa sinasabi nilang pagkawala, well, una yung datos kasi yung numero na sinasabi nila, we still have to find out kung saan nanggaling yon. Okay. Pero makikita naman talaga sa, in fact, hayag naman, transparent naman ang datos natin. Anybody actually can check sa Philippine Statistics Authority, Yes. Kung ano yung average na production ng Pilipinas pagdating sa fisheries production. Mm-hmm. At kung titingnan natin sa datos, makikita naman talaga na nitong mga nakaraang taon, may kakikitaan na pag-decline yung ating yung ating fisheries production. Mm-hmm. Well, siguro kailangan nating tingnan ito sa mas malawakang konteksto. So, una, dapat nating unawain na
lumalaki po ang population, no? Mm-mm. Yung populasyon ng tao na nangangahulugan nito ng tumataas na demand sa Okay. anumang produkto, sa anumang pagkain. So, sa sektor ng pangisdaan, nangahulugan ito ng mas maigting na pressure, no? Yung pressure sa ating marine resources. Mm-mm. Kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga maramihang pag-ani ng ating marine resources, no? So yung fishing pressure na nandoon sa ating marine resources. So isa ito sa mga factor na tinitingnan natin kung bakit nagkakaroon ng pag-decline. Kasi hindi rin naman natin itinatanggi na may mga pag-aaral talaga na sinasabi na ang iba sa ating mga fishing grounds ay nagpapakita ng sabihin na nating senyales ng overfishing, no? Mm-mm. At ito ang nagtulak sa pamahalaan para magsagawa nga sa pakikipagbalikatan sa ating mga local government units na siyang may primary jurisdiction, no, pagdating doon sa municipal waters. Pero magkaganon pa man, ang national government sa pamamagitan ng DEPFAR ay tuloy-tuloy ang naging pagtugon sa isyong ito, Bea. Mm-mm. And as Pox, dapat na raw po bang magdeklara ng fisheries and food security emergency? Tayo kasi tinitingnan natin yung sufficiency level, supply versus demand. Sa ngayon, sa monitoring namin, stable naman ang ating supply. Natutugunan pa naman natin ang pangangailangan sa pagdating po sa isda, no? Because there are regions na talagang sabihin natin na may issue na dapat tugunan sa fish sufficiency level. Pero doon naman sa mga ibang regions, nakikita naman natin ng surplus. So, nababalansi lamang yung supply and demand situation. So, sa ngayon, hindi, sa panig po ng BIFAR, wala po kaming nakikita pa na need na magdeklara tayo ng ganong emergency, Bea. Okay. And Spox, sabi po dito, ang mga mangingisda daw po natin ay under the category po minsan na food poor. Meron po bang programa ang BIFAR para sa mga ito? Yes, again, isang hayag na datos siya na isa pa rin sa pinakamahirap na sektor ng ating lipunan ay ang mga mangingisda. At ang BIFAR naman po ay palagi ang mga programa ay tinatawag na or yung approach na ginagawa natin ay yung targeted intervention. Okay. Kung saan mataas ang poverty incidence, doon natin itinutuon yung pagbibigay ng tulong para masiguro natin na napapangalagaan ang kabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda. So targeted intervention, meron po kami mga special projects like yung SAAD project na ang strategy nito ay tingnan kung saan mataas yung insidente ng kahirapan at doon po tayo nagbibigay ng assistance in terms of fisheries livelihood development. So iba't iba po yan. Sa capture fisheries, meron din po tayo sa aquaculture. In fact, mas pinalawak pa natin yung aquaculture intervention sa pamamagitan ng ating mga legislated hatcheries para mas maging available at affordable yung mga fingerlings natin para sa ating mga fish farmers. And then pagdating sa post-harvest and marketing, may interventions din po dyan ang pamahalaan. So, tuloy-tuloy po ang ginagawa ng pamahalaan. Masiguro natin na may konkretong direksyon na ginagawa ang ating pamahalaan para po, yun nga, maialwas natin sa kahirapan itong ating mga kababayang mangingisda. At ito yung mangyayari kapag consistent ang pamahalaan sa pagbibigay sa kanila ng assistance para po mag-improve ang kanilang kita. At ito yung mangyayari sa pamagitan po ng pagbibigay ng akmang livelihood intervention sa ating mga kababayang mangingisda. Okay, maganda. Livelihood intervention. So speaking of sa mga programa pa rin po para sa ating mga mangingisda kasi isa din po sana pag-alaman na ang average daw po na mangingisdang Pinoy, ang edad daw po is 50. So makikita natin na parang medyo on the aging side na po. So may programa din po ba tayo sa BIFAR na naghihikayat ng younger generation na pumasok sa sektor po ng fishery? Well, sa bansang napapaligiran ng karagatan, no, na kung saan karamihan or milyong-milyong mga Pilipino na ang kabuhayan ay nakadepende sa pangingisda, dapat lamang natutukan din yung ganyang aspeto kung may mga ganyang datos na lumalabas.
At ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, palagi naming sinasabi na ang aming mga programa ay ginagawa nating kaaya-aya, no, para sa mga kabataan, para makita nila na may hinaharap ang sektor, ang industriya ng pangisdaan. In fact, meron kaming scholarship program. Ito'y programa para sa ating mga kabataan, yung mga qualified students. Mhm. Pagka nakapasok ka po sa scholarship na to, ang tatahakin mong kurso ay fisheries. Mhm. At libre, libre ang tuition, libre ang allowance, may allowance pang natatanggap. At bilang paghikayat sa ating mga kabataan na tunguhin ang direksyon ng industry ng pangisdaan para Okay. sila ay maging isang fisheries professional. So, Mm-mm. kasi itong fisheries industry, itong fishing industry, dapat ituring din natin ito na parang isang profesyon Yes. na makakatulong sa pamilya, sa ating pamayanan at sa pangkalahatan sa lipunan. Kasi kapag isa kang fisheries professional, napakaganda kasi ikaw ay nag-aambag doon sa food security ng bansa. Mhm. Maliban sa talagang maraming opportunities. Halimbawa, kung hindi ka na lang mag-empleyo, magkaroon ka ng sarili mong negosyo, magtayo ka ng mga sarili mong fish cages, or Mhm. kung may mga palaisdaan ka. So, yung mismo, yung enterprise development, no, kayang-kaya na magpatubo ng mga fisheries-based entrepreneurs na nasa pagninegosyo talaga. At alam naman po natin na kapag nasa pagninegosyo ka, ay talagang malawak yung oportunidad mo na mapaunlad ang iyong buhay. Yun, ang gagaling, ang ganda din po ng mga scholarship programs natin para po sa yung mga gusto talagang tahakin itong career na ito, yung sabi ni Sir na profession. Now, Spokes, ito po, meron daw po mga commercial vessels sa mga area na nakareserba para sa mga small-scale fishers. Paano po ba natin mapapanagot or meron po bang pananagutan or magiging accountable po ba itong commercial vessels na ito? Sa ilalim kasi ng Batas Pangisdaan ng Pilipinas, no, na-define na dyan kung ano yung para sa mga municipal fisher folk. Sinasabi ng ating Batas Pangisdaan na from 0 to 15 kilometers, yan po ay nakalaan sa mga municipal fisher folk. Ay tinatawag po yan na municipal waters. So, ibig sabihin, kapag itinakda po ito ng batas, sadyang para lamang po ito sa mga municipal fisher folk at hindi dito pwedeng pumasok ang mga commercial fishing vessels. Kasi nga po nakalaan ito sa mga municipal fisher folk. At kapag pinag-usapan po natin ang municipal fisheries, ang nasa frontline po dyan, ang pangunahing may mandato para ipatupad ang mga batas patungkol sa pangasiwa at pamamahala ng ating mga katubigan ay ang mga lokal na pamahalaan. Ang national government po nandyan para umalalay, pero ang may pangunahing mandato po ay ang ang ating mga local government unit para po sa pangangasiwa ng ating municipal waters. At kung may mga paglabag at may mga ordinansa naman, pwede pong ipatupad ang mga ordinansa na ito para masiwata po yung panghihimasok nga or yung pagpasok ng mga komersyal na bangka doon sa katubigan na nakalaan po sa ating mga municipal na mangingisda. Mhm. Sakali po, Sir Nace, na meron pong lapse ang LGU natin sa pag-enforce, meron po bang pag-iimbestiga sa enforcement failure na tinatawag? Ang mga local government units naman po natin ay meron silang accountability. In fact, Okay. bahagi sa audit ng local government ng Department of Interior local government unit ng department, no, yung Department of Interior and Local Government, yung compliance nila when it comes to enforcement of fishery laws and implementation of coastal resource management program. Okay. So, tinitingnan dito ito, hindi lamang po ng BIFAR, lalo na ang nasa unahan ng pag-check doon sa ating mga LGUs kung ipapatupad po nila yung mga batas na may kinalaman sa pagsisiguro na sustainable ang pangisdaan, ay nandiyan po ang DILG. But of course, the BIFAR po, the agency na mandated din po for the
sustainable development and management ng ating fisheries and aquatic resources, kami po tuloy-tuloy sa pagpapalawak ng aming institutional capacity para po mas matulungan pa natin ang mga local government units. Pinalawak po natin ang ating mga floating assets. Kumpara sa mga nakaraang taon, mas nalagdagan po ang ating mga fishery law enforcers. Nandyan din po ang establishment natin ng fishery management areas na mas nakabase na sa siyensya. Mas pinalawak ang ugnayan ng mga stakeholders para sila po ay kabalikat, kasama doon sa ginagawang pagpapanday ng mga pulisiya para po mas mapaigting pa ang pagbabantay, pagbibigay proteksyon sa ating karagatan. So, ito po yung lahat ng mga ginagawa ng BFAR. And of course, yung aquaculture para masiguro natin na napapahinga ang dagat. Kasi sabi ko nga kanina, talaga namang may pressure na sa ating dagat, no. At marapat lamang na magpatupad po tayo ng mga conservation measures para po yung dagat natin makapagpahinga at muli po makapagparami din ang ating mga isda, ang ating marine resources. Yes, very well said. Okay, Spokes, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, Bea, sa pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo, Sir Nays. Yan po si Sir Nazer C. Briguera, ang tagapagsalita po at Chief Information Officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kaya pong ibinahagi sa atin o tinalakay itong issue na sinasabi ng Conservation Group na meron daw pong 45 million kilos ng mga isda kada taon ang nawawala po sa Pilipinas at medyo hinihimok na nila ang pamahalaan na magdeklara ng Fisheries and Food Security Emergency, pero ang sabi po ng BFAR ay stable pa naman po ang supply bagamat kanila pong kinikilala na meron na nga pong fisheries or fishing pressure, no, dahil syempre po sa mga factor ng population. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, mga residente ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao pinaghahanda ng Office of Civil Defense o OCD kaugnay ng epekto ng bagyong Basyang. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Inalerto ng Office of Civil Defense sa mga residente ng Eastern Visayas gayon din ng Eastern Mindanao. Ito'y ayon sa OCD ay dahil sa malalakas na pag-ulan dala ng Tropical Depression Basyang. Ayon sa OCD, malaki rin ang posibilidad na alinman sa mga ito ay inaasahang tatama sa kalupaan ang bagyong Basyang matapos itong maging isang ganap na bagyo. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng tumama sa kalupaan ang bagyong Basyang sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga at tutumbukin ang direksyong Pakanluran sa weekend. Inaasahan ding lalakas pa ang bagyong Basyang at magiging tropical storm habang binabagtas ito ang Philippine Sea. Subalit maaari itong humina sakaling tumama na sa kalupaan. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang paunahing balita, kumpiyansa ang Malacanang sa nalalapit na pag-aresto sa mga fugitive na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahigpit na nakikipag-ugnayan ang mga otoridad ng Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol para matagpuan ang mga taong may kaugnayan sa kontrobersya. Tumanggi namang magkomento ang Malacanang sa suhestyon ng isang government official na magpadala ng isang high-level team sa Interpol para mapabilis ang kanilang pagtugon. Nakikipag-cooperate tayo, nakikipag-coordinate sa Interpol. We are just awaiting the response from the Interpol. So, tayo naman ay naging maganda rin naman na kapartner ng Interpol at alam po natin na Interpol ay ginagawa din nila ang kanilang mandato. So, makakaasa po tayo at na mapapauwi ang mga fugitive dito. Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, iginiit ng Malacanang na nananatiling interesado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng flood control kahit tila hindi nito nababanggit sa kaniyang mga pampublikong pahayag. Ayon kay Castro, bagamat patuloy ang investigasyon at pagsisikap na mapanagot ang mga nasa likod ng kontrobersya, nais ng Pangulo na maiangat ang ekonomiya ng bansa. Definitely interested po siya, kaya nga niya ito ibinigay ang kapangyarihan sa ICI bilang independent body upang matutukan ang pag-iimbestiga rito. Pati po sa DPWH, hindi po tumitigil ang DPWH na panagutin na ang dapat managot. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakasalalay mismo sa Independent Commission on Infrastructure o ICI ang kanilang kapalaran. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ito'y batay sa sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagiging independent ng komisyon. Aniya may chairman ng ICI at nauna nang sinabi ng Pangulo na anumang nais gawin ng komisyon, kung nais nitong ituloy ang kailangan lamang ipagbigay alam sa Pangulo na handang magbigay ng suporta. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. As Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais tutukan ang takbo ng ekonomiya ng bansa, issue ng flood control na sa balikat na ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan, ayon sa palasyo. Magbabalita si Alvin Baltazar. Ekonomiya ang focus ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kita ng umuusad na namang mga hakbang na may kinalaman sa anomalya sa flood control. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa mga concerned government agencies na ang bola para patuloy na imbestigahan ang malawak na anomalya sa flood control project at usigin ang mga dapat na usiging individual na dawit sa katiwalian. Iniwanaan niya ng Pangulo sa ICI ang pag-iimbestiga habang ang mga taong dapat na maasunto ay iniwan na sa DPWH habang nandiyan din naman anya ang ombudsman na nangakong magpapatuloy sa pag-iimbestiga kasama na ang DOJ. Ang gustuhan niyang atupagin ngayon ng Pangulo at nais na tutukan ay ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ito ni Castro ay handang talakayin na niya ng Pangulo sa mga mamamahayag sa gitna ng pagnanais nitong maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang gusto niyang tutukan ay ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ang tungkol sa flood control projects, hayaan na po natin sa mga mag-iimbestiga at kung nakasuhan na po, hayaan na po natin ito sa korte at sa Sandigan Bayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson giniit na wala pang opisyal na partial committee report tungkol sa mga investigasyon sa flood control anomaly. Narito si Nympha Asuncion. Nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson na wala pang partial committee report tungkol sa mga ginawang investigasyon ng kanilang komite sa flood control anomaly. Ito ang pahayag ni Lacson matapos lumabas ang kopya ng di umano'y draft committee report ng Blue Ribbon tungkol sa naturang issue. Ayon kay Lacson, pag-uusapan pa lang ngayong araw ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee ang draft ng partial committee report dahil maraming mga miyembro ng komite ang nais munang mapag-usapan ito. Tiniyak naman ng senador na alinsunod ito sa rules of procedure nila sa pagsasagawa ng increase in aid of legislation. Sinigundahan rin ni Senate President Vicente Soto III ang pahayag na ito ni Lacson. Giit ni Soto, hindi official report ang nag-leak at ang official report ay pag-uusapan pa lang ngayong araw. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor tetestigo sa kaso laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang sangkot sa maanumalyang flood control project. May ulat si Quincy Kahilig. Nakatakdang humarap sa Sandigan Bayan ngayong Miyerkules si Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor bilang witness ng prosecution team sa pagdinig kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Nauan, Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Ito ay matapos ang pagsalang ni Engineer Raimundo Manalo, Technical Audit Specialist ng Commission on Audit sa witness stand nitong Martes. Base sa inspeksyon ni Engineer Manalo, nakitang substandard ang pagkakagawa ng dike, partikular ang steel sheet piles na 3 metro lamang ang lalim. Malayo ito sa 12 metro na itinakda sa engineering design ng proyekto para masiguro ang tibay ng istruktura. Bagamat kwestiyon ng mga abogado ng depensa ang kredibilidad ni Manalo na 38 taon nang naglilingkod sa Technical Audit Group ng COA. Matatanda ang una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na mayroon silang matibay na ebidensya upang mapanagot ang mga nasa likod ng naturang anomalya. Kasama sa mga akusado si dating Party List Representative Zaldico na at large pa rin at 15 pang mga individual na kinabibilangan ng mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at executives ng SunWest Construction na kinasuhan ng malversation of public funds through falsification of public documents. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Proposal na magpapalawig sa validity ng mga bagong rehistrong sasakyan, panibagong reforma na magdadala ng ginhawa sa mga motorista ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Inisyal nang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahi na palawigin sa 5 taon ang validity ng registration ng mga bagong sasakyan mula sa kasalukuyang 3-year validity. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na initially approved na ng Pangulong rekomendasyon matapos itong ipresenta ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa isang pulong sa Malacanang. Ayon kay Castro, kasunod nito, inaasahang maglalabas ng memorandum ng DOTR kaugnay sa expanded validity ng new motor vehicle registration. Sa kaparehong pulong, inilatag din ng kalihimang update sa mga programa at proyekto na layong pag-aani ng biyahe ng publiko. Kabilang na ang rehabilitasyon ng train facility sa MRT3 Quezon Avenue Station, pagpapatupad ng cashless payment sa MRT3 at nakatakdang paglulunsad ng cashless payment system sa LRT1 at 2, gayon rin ang pagsasaayos ng iba pang dalian trains para magamit sa MRT3. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa kalihim na gawing prioridad ang kapakanan ng commuters, panatilihing malinis at maaliwalas ang mga pasilidad at siguruhing reliable at on time ang mga tren sa lahat ng oras. Sa parehong meeting, kasama ang Pangulo ay iminungkahi din ni Secretary Lopez na gawing 5 years ang validity ng registration ng mga bagong sasakyan. Isang reforma na malaki ang dalang ginhawa para sa ating mga motorista. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak na Malacanang ang transparency sa paggamit ng pondo para sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, titiyakin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang irregularidad sa paglabas at paggamit ng pondo para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa ASEAN. Anya, ang ASEAN meetings ay kinokonsiderang high-profile international events kaya maaaring may exemption mula sa standard open competitive bidding. Dahil dito, maaaring gumamit ng alternatibong procurement methods gaya ng negotiated procurement o direct contracting alinsunod sa umuiral na patakaran. Asahan anya na magiging bukas ang gobyerno sa ilalabas at gagamiting pondo para sa summit ngayong taon. Makakaasa po kayo dahil ang Pangulo po ayaw po niya ng usapin patungkol sa korupsyon, kaya po makakaasa po kayo dyan.
As Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, bumwelta ang Malacanang sa mga kritiko na nagsabing hindi nababagay ang New Star Resort and Casino sa Cebu bilang venue sa nagdaang ASEAN-related event dahil sa casino setting nito, lalo't dumalo ang ilang Muslim delegates mula sa ASEAN member states. Anya walang nilabag na protocol ang Pilipinas. There's nothing to rectify dahil kung ito naman po ay hotel, casino at ang nature ng event ay gagamitin po ito para sa isang international event like summit, hindi po para magsugal, wala naman pong nilalabag na protocol ang bansang Pilipinas. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, sumasalamin sa mga demokratikong proseso ng Pilipinas ang mainit na debate sa Senado hinggil sa West Philippine Sea. Pero ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatiling matatag ang administrasyon sa pagtatanggol sa maritime claims ng bansa. Magugunita nagsumite ng resolusyon ang mga senador mula sa majority bloc na muling nagpapatibay sa pag-angkin ng bansa sa West Philippine Sea, gayon din ang pagkondena sa agresibong pagkilos ng Chinese Embassy laban sa Philippine officials. Nagugat ang debate mula sa pagtatanong ni Senador Rodante Marcoleta sa desisyon ng United Nations Arbitral noong 2016 na pabor sa Pilipinas na ayon sa kanya ay hindi nagbigay ng tiyak na coordinates. Gayunman iginiit ng Malacanang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatanggol ng interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea habang pinananatili ang matibay na diplomatikong pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Alam po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa West Philippine Sea. Unang-una po ay dapat na ipaglaban, protektahan kung ano man ang interes na mayroon ng Pilipinas at kung ano man po ang nagiging issue sa ibang bansa, gagamit pa rin po tayo ng matatag, malakas, ngunit may diplomasya na pakikipag-usap. Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Finance o DOFP nangunahan ng negosasyon ang Philippines-Japan Double Taxation Convention. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Pinangunahan ng Department of Finance ang formal na negosasyon para sa Philippine-Japan Double Taxation Convention. Ito ay bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatiling moderno at angkop sa nagbabagong global business climate ng dalawang bansa. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang negosasyon sa Japan ay matibay na pangako ng dalawang bansa na palakasin ang kanilang partnership sa pamamagitan ng isang malinaw, makabago at patas na tax agreement. Ang pag-uusap ay inaasahang magbubunga ng balanseng balangkas na susuporta sa mga cross-border economic activities na magpoprotekta sa integridad ng mga pagbubuwis ng dalawang bansa. Napapanahon din ang negosasyon sapagkat ngayong taon ay ginugunita ng Pilipinas at Japan ang ika-70 anibersaryo ng ugnayang diplomatiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mandatory insurance coverage para sa mga line workers pasado na sa Kamara. Balita mula kay Kathleen Forbes. Aprobado na ng Kamara sa ikatlatuling pagbasa ang panukalang batas na nagtatakda ng mandatory insurance coverage para sa libo-libong electrical at telecommunications line workers. Kinilala ni House Majority Leader Sandro Marcos, isa sa pangunahing may akda ng panukala, ang mahalagang papel ng mga line workers sa tuloy-tuloy na daloy ng kuryente at komunikasyon na malaki ang ambag sa paglago ng ekonomiya. Diin niya na dahil sa panganib ng kanilang trabaho, nararapat lamang na mabigyan sila ng sapat na benepisyo kabilang ang insurance coverage. Sa klaw ng Line Workers Insurance and Benefits Act,
ang lahat ng line workers mula sa telecommunication companies, contractors, power line contractors, private distribution utilities, electric cooperatives at transmission o grid operator. Nakasaad sa panukala ang mandatory life, accident at disability insurance na aabot mula 200,000 pesos hanggang 2 million pesos depende sa laki ng kooperatiba o kumpanya. Ayon sa panukala, sagot ng employer ang insurance premium at magbibigay rin ng iba pang benepisyo tulad ng retirement, disability at reimbursement ng gastusin medikal para sa mga insidente nangyari sa linya ng tungkulin. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Schools at classrooms construction minamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May report si Lawrence Tanhoco. Minamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pag-imbentaryo at pagpapatuloy ng mga natenggang konstruksyon ng mga paaralan at silid-aralan sa buong bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, direktiba ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mas mapabilis ang pagtatapos ng mga hindi pa natatapos sa school buildings. Kasama sa utos ang mahigpit na koordinasyon ng DPWH at ng Department of Education para matukoy ang mga unfinished projects, mailaan ng pondo at matapos ang mga ito sa lalong madaling panahon. Punto ng DPWH, uunahin muna ang mga naiwang proyekto bago magdagdag ng panibagong konstruksyon upang maiwasan ang pagpapatong-patong ng backlog sa mga paaralan. Sa pag-inspeksyon ni Secretary Dizon sa Revilla National High School, sinabi ring bibilisan ang pagsasaayos ng kalsadang papunta sa eskwelahan para mas maging maginhawa ang biyahe ng mga estudyante. Target ng DPWH na matapos ang pagkukumpuni ng daan bago ang panahon ng tag-ulan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Doble kayod na ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa konstruksyon at pag-iimbentaryo ng mga natenggang paaralan at classroom sa buong bansa upang mapagaan ang pasani ng mga estudyante at guro. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay direktiba na magtulungan ang DPWH at Department of Education o DepEd para mapondohan ang mga proyekto at mapabilis ang implementasyon at pagsasaayos ng konstruksyon ng mga paaralan. Punto ng DPWH, uunahin muna ang mga naiwang proyekto bago magdagdag ng panibagong mga konstruksyon upang maiwasan ang pagpapatong-patong ng backlog sa mga paaralan. Target ng DPWH na matapos ang pagkukumpuni ng daan bago ang tag-ulan. Mag-uusap kami ng DepEd, I think ang best way forward. Mag-inventory ng lahat ng mga ganyan. Ang daming ganyan all over the country. Inventaryo yun muna ang i-priority lagyan ng pondo. Imbes na yung magsisimula na naman ng bago, inventaryo muna lahat ng mga unfinished. Unahin yon, tapos yun. After nun, tingnan natin yung mga bago. DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nanawagan si Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon, sa mas malakas na kooperasyon ng civil society organizations, religious organizations, tulad ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP Caritas at ng Taong Bayan na bantayan ang tamang implementasyon ng mga proyekto at matiyak na nararamdaman ito ng mga Pilipino. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang transparency at citizen involvement sa implementasyon at pagmamonitor ng mga government projects. Nanawagan din ang kalihim sa taong bayan na patuloy i-monitor ang mga proyekto gamit ang DPWH Transparency Portal at maging aktibo sa pag-report ng mga nakabingbing substandard o ghost projects upang agad itong maaksyonan ng ahensya. Ang problema po, DPWH really does not have the institutional capacity to monitor everything. And alam niyo naman po, no? Marami pa rin pong mga masamang tinapay sa loob ng DPWH, no? So we really need the help of the church, the diocese, the civil society groups in the local areas to really help us monitor.
Transportation Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanin po ang regional news sa pagbabalik ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating regional news. Bilang ng teenage pregnancy sa Mountain Province tumataas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Agtultuloy ti panagnato ti bilang ti teenage pregnancies dito'y Mountain Province. Sigon iti datos ti Philippine Statistics Authority wenno PSA, Mountain Province Provincial Statistical Office, idi 2024, di manon iti 251 ti bilang ti teenage mothers. Daytoy ket naibasar kadagiti rehistrado a live births ana isubmitar iti PSA. Nasurok sa 10% tingin matuan ti kaso manipod 216 idi 2022 ang nagbalin at 228 idi 2023. Kangatuan iti listaan ti Paracelis, Sinarono, ti Baoco, ken ti Bontoc ken Natonin. Ti kaubingan nga ina ang nairehistro idi 2024 kasmet lang idi 2023 ke 13 years old. Talo nga edad 13 tinaganak idi napalabas atawan. Dinakamat pa ti PSA adaytoy adatos ket ipakita na ti karit iti nasapa ken agsasaruno a panagsikog ken panag-anak dagiti agtutubo iti probinsya. Manipod dito'y DZRA Bontoc, siak ni Donna Cawisbalio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Construction ng bagong Tabuk City Hospital, 50% ang tapos. Si Renzi Joaquin ng RP Tabuk sa balita. Manamnama ang malpas ti Tabuk City Hospital daytoy katawan kagidan ti selebrasyon iti Bataguan Festival kan founding anniversary. In pakamuliti ni LGU Tabuk City Engineer Francisco Obuan. Kunanang agarup 50% iti nalpas ti proyekto, masarakan sa Barangay Apas. In basar na iti accomplishment report iti structural works, electrical, sanitary, mechanical, architectural works can site development plan. Iti 4-story building kunana pay ket maadaan iti nadumadu mga medical apparatus kas ti MRI, X-ray machine, ambulance ken dadumapay. May paligid nga kabayatan ni tinauding State of the City address ni City Mayor Darwin Estreñero, dinakamat na nga iti 100-bed capacity city hospital kat maysa kanang iti priority program ti syudad para iti healthcare assistance dagiti Tabukeños. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 10 hektaryang Provincial Demo Farm sa lalawigan ng Oriental Mindoro pinasinayaan. Detalye mula kay Tom Alvarez sa RP Lucena. Pinasinayaan ng Department of Agriculture ang 10-hectare Provincial Demo Farm sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa papalit ng kagawaran, ang nasabing demo farm ay isang malahing hakbang para mapalakas ang sektor ng agrikultura sa probinsya. Nilalayon din ito na magsilbing ehemplo para sa mga magsaka sa makabago at epesyenteng pamamaraan ng pagtatanim. Kasabay ng isinagawang aktibidad ay ang paglulunsad ng benteng bigas meron na program na makapagbibigay ng murang presyo ng bigas sa priority sectors. Dinaluhan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nasabing aktibidad. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez
para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Brazilian surfer na binawian ng buhay sa Palawan, gagawa ng award sa pangalan nito. Magulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Inkumpirma iino habana nga ag-organisari ang San Vicente Surf Fest nga natatabo sa dading tiyempo sa Barangay de Mangua sa San Vicente, Palawan nga miing bubuosan dang award sa arani ang apatay nga Brazilian surfer nga si Yam Wisman. Diakuno ay bilang pag-apresyar sa anang pagpakikisara pag-intra sa parawat nga diya sa probinsya ng Palawan nga ag-impisa dato pang Enero 27 nga magatapos sa Pebrero 8 dading ang dagon nga diya. Nauna ring agbarita nga ang daylan iyang kamatayan ng international surfer ay ang makabangga nga ang sakay ang motorsiklo anang kabaragat nga motor maintras adalan sa kalsada ang Barangay Santo Niño sa Asamlet nga munisipyo. Agtaw da tribute ang mga surfer nga agpakipag-isara sa Sunvic Surf Fest sa dipunto nga si Wisman matapos nga malaman nga napatay manda ang Brazilian surfer. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Calbayog City Disaster Risk Reduction and Management Council nagbulong para sa pagpapalakas ng disaster preparedness ng lungsod. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Nagdumara sa unang quarterly meeting kakulo Pebrero 3, 2026 ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa Calbayog City Sports Center agud pakusgon ang kaandaman sa syudad kontra sa kalamidad. Gintambungan ang meeting sa mga primera nga stakeholders ug partner agencies kalakip ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Health Office, ngan Philippine National Police agud hisgutan ang mga report prioridad nga programa, operational readiness, ngan mga bag-o nga issue kasumpay sa disaster risk reduction, ngan pampubliko nga kataluwasan. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang sesyon, ngan ginhatagan doon ang importansya sa madagmit nga pagplano, pakigbubligay sa mga ahensya, ngan aktibo nga pagpartisipar sa komunidad, agud maproteheran ang kinabuhi ngan propriedad sa mga kalbayognon. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga mayor sa Surigao del Sur dumalo sa ginanap na Mayor's Dialogue on Accelerating Classroom Building. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Misalmot ang mga mayor sa mga lungsod ug syudad sa probinsya sa Surigao del Sur sa gipagayon nga Mayor's Dialogue on Accelerating Classroom Building dito sa makabagong San Juan Theater, San Juan City, Metro Manila. Kini nga tuigom nagpakita sa ilang hiniusang tinguha sa pagpalig-on sa infrastruktura diya sa sektor sa edukasyon. Ang maong dialogo gipanguluhan nila ni Department of Education Secretary Sani Angara o Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV. Sila nagkaiusa sa panglantaw nga importante kayo ang lig-on nga pagtinabangay sa mga national agencies o mga LGU aron masulbad ang kakulang sa mga lawak tunghaan o mapalambo ang kalidad sa edukasyon sa tibok nasud. Pipila sa mga mahinungdanong punto sa gihimong dialogo mao ang pagpangita og paagi aron nga mapadali ang pagtukod og mga classrooms. Siguruhon nga husto ang paggamit sa kwarta sa gobyerno o ang pagpaambit sa mga epektibong pamaagi sa pagpatuman sa mga proyekto sa eskwelahan diha sa lokal nga level. Ang maong panagtigom nagsilbing importante nga dalan alang sa pagpaambitay o kahibalo o pagtinabangay nga naglig-on sa tinguha sa mga lider nga unahon ang edukasyon alang sa mas lig-on nga pundasyon sa kapatan-unang Pilipino. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Stall registration para sa Ramadan Night Market 2026 isinagawa sa Hulo. Balita hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Hulo.
Naduk mga magdarahang inamiyad dusin kahapon yaon February 3, 2026 sa supay magpa-register ha stall registration sin Ramadan Night Market Takulo. Bang dulo ng mga sila miyad tube na handa siya na alam dahil hapasil sin patikol awal pa sila miyad tu supay makakawa slot sa diarain mga kalalagihan katasan. Bang dulo na Holo Municipal Government tung gato slots in nakakanta para ha Ramadan Trade Fair sumakawa. Aw na waktu maglabi inisab si mapanus ina mga mapaya magdakang. Bang dulo pa kan alam mo naman na waktu makabutang siya ha night market amin mawikan yan buko juice iban buko milk mawaya di sabsyalong na hanapan pa sina mga dukaing bibihon in Ramadan night market ti magna sintahon duwang ibuko hantag tuwa man bihaon masimasi pa paunon ha paga nakuraan hi Mayor Ed Circuitan hamukin ni malago panukuhi ang mga sibi magbibisnis awla na hawak to sin saray-uray aw bulan deng ha RP Holo no Rida Salvachil Karam para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Sa kasaysayan, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa ay ang magnitude 8.0 Moro Gulf Earthquake noong August 17, 1978 na nagdulot ng 12 metro ng tsunami at umagaw ng maraming buhay. Isa rin sa mga pinakatumatak ay ang 1990 Luzon Earthquake, magnitude 7.8 na yumanig sa Baguio City dahilan ng matinding pinsala, pagkasawi ng daang-daang buhay at pagkasira ng mga gusali. Isang paalala, laging maging handa sa lindol. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Plano ng pamahalaan na makagasta ng nasa 1.44 trillion pesos sa unang quarter ng 2026 para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ginawa ni Finance Secretary Frederick Go ang pahayag matapos na maitala ang pagbagal sa paglago ng Pilipinas noong nakaraang taon. Ayon kay Go, ang planong first quarter outlay ay layong pasiglahin ang economic activity nang sa gayon ay maabot ng gobyerno ang Gross Domestic Product o GDP growth target nito. Optimistiko rin ang kalihim na makababawi sa paglago ang bansa ngayong taon at matatamo ang hindi bababa sa 5% GDP target. Maalalang bumagal sa 4.4% ang GDP growth ng Pinas noong 2025, malayo sa 5.7% growth rate noong 2024 at mababa sa 5.5 hanggang 6.5% na target. Ayon sa mga opisyal, ang pagbagal sa paglago ay bunga ng mahigpit na public spending, sabay pa ang bumabang kumpiyansa ng mga investor dahil sa malawakang issue ng korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Sa kabila nito, kumbinsido si Go na nananatiling matatag at maaasahan ang iba pang pundasyon ng paglago ng bansa, partikular ang remittances at business process outsourcing receipts. Palakip nito, binigyang diin din ng Finance Chief na dapat manatiling committed sa fiscal discipline. Dapat din anyang ituon ang paggasta sa mga proyekto na maraming maibubungang epekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ginagawa nito ang lahat ng mga hakbang upang hindi muling mapasama sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas. Ginawa ni BSP Governor Ellie Remolona ang pahayag matapos na aminin nitong nanganganib ang status ng bansa buhat sa isyu ng korupsyon sa mga flood control project.
Ayon kay Remolona, bagaman mahabang proseso ang pagtiyak na hindi muling maililista sa gray status ang Pilipinas, ay patuloy nilang ginagawa ang lahat upang hindi ito mangyari. Sa katunayan, mula sa mga aksyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na kanyang pinamumunuan, ay nakasecure ito ng freeze orders mula sa Court of Appeals para sa 4,600 bank accounts at halos 300 insurance policies. Nagawa ring ma-freeze ang electronic wallets at securities accounts ng mga individual at kumpanyang nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Dahil dito, aabot na sa 13 bilyong piso ang halaga ng na-freeze na assets at inaasahan pa itong lalaki mula sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa nasabing kontrobersiya. Diin ni Remolona, kailangang maipakita ng Pilipinas sa FATF na ibinubuhos nito ang lahat ng makakaya sa pagsugpo ng money laundering nang sa gayon ay mapanatili ng bansa ang pagkakaalisa ng sabing listahan. Mayo ng 2025 nang makaalis sa gray list ang Pilipinas mula sa mga ipinatupad na polisiya. Inaasahan namang ipoproseso ang evaluation sa mga mapapasama sa gray list sa susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kasalukuyan nang nakikipag-usap ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa Department of Information and Communications Technology o DICT para sa pagpapalakas pa ng satellite internet connection sa bansa. Ayon kay BSP Deputy Governor Berna Puyat, napag-usapan nila ni DICT Secretary Henry Aguda ang mas pinalawak na connectivity ng satellite internet, partikular sa mga liblib na lugar upang magkaroon ng access ang marami pang Pilipino sa BSP E-Learning Academy o BELA, isang online financial education platform na programa ng Bangko Sentral. Anya, bagaman maraming gustong matutuhan ang programa, hadlang naman dito ang issue sa internet connection. Bukod sa BELA, natalakay rin ang maitutulong ng satellite internet para sa mas pinalawak at epektibong paggamit ng Paleng QRPH, isang programa na nagpapalakas sa digital payments sa pagitan ng mga merchant at customer. Sa ngayon ay aabot na sa 180 lokal na pamahalaan sa bansa ang bahagi ng Paleng QRPH program. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ililipat na ng Philippine Airlines o PAL sa provincial hubs nito ang operasyon ng kanilang turboprop fleet. Sa anunsyo ng flag carrier, hindi na nito ipagpapatuloy ang turboprop flights patungo at mula Maynila simula sa Marso 29. Ito'y kanilang pagtalima sa kautusan ng Manila Slot Coordination Committee ng Department of Transportation na nag-aatas ng paglipat ng turboprop operations palabas ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Layon ng inisyatiba na iprioridad ang mas malalaking eroplano at mapaluwag ang nasabing paliparan. Ayon sa PAL, aabisuhan nila ang mga apektadong flights patungkol sa updated itineraries at sa mga option na kanilang pupwedeng i-avail. Ilan na rito ang rebooking, rerouting, travel credit conversion o refund. Ang mga pasahero naman na mayroon ng bookings ay i-reroute upang mapanatili ang connectivity. Partikular dito ang Manila Coron at Manila Siargao flights na i-redirect sa pamamagitan ng Siargao, ang Manila Antique Manila na nag-ooperate na sa Iloilo, at Manila Katarman na ililipat na sa Cebu. Bukod dito, tataasan din ng PAL ang kanilang domestic flight frequency simula Marso upang mapalawig ang kapasidad sa mataas na demands na ruta. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Pebrero 4 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 58 pesos and 87 centavos, 38 centavos sa Japan yen, 46 pesos and 37 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won,
8 pesos and 48 centavos sa China yuan, 7 pesos and 53 centavos sa Hong Kong dollar, 80 pesos and 64 centavos sa United Kingdom pound, 69 pesos and 58 centavos sa euro, 43 pesos and 16 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 70 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Magandang timpla ang ipinamalas ng tambalang Alex Ayala at Janice Jen sa doubles event ng Abu Dhabi Open dahilan para umungos ang Southeast Asian Aces sa quarterfinals. Martes ng gabi sa UAE habang Miyerkules ng umaga sa Pinas nang madispatcha nina Ayala at Jen ang Western tandem nina Leylah Fernandez ng Canada at Kristina Mladenovic ng France buhat sa 3 sets. Sa unang frame ay naging dikdigan ang hatawan ng dalawang pares ngunit nagawang makalawit nina Ayala at Jen ang bentahe 7-5. Sa second set ay nagawang makabawi nina Fernandez at Mladenovic 6-3 ngunit tuluyan ng tinapos ng dalawang Asian bets ang match sa pamamagitan ng 10-16 na last set. Dahil dito lundang na sa quarterfinals sina Ayala at Jen habang abanger sa kung sinong mananalo sa pagitan nina second seeds Cristina Bucsa ng Spain at Shuai Zhang ng China versus kambal na Lyudmila at Nadia Kichenok ng Ukraine ngayong hapon. Samantala, bukod sa doubles, ngayong gabi ay inaasahang sasalang muli ang Filipina tennis sensation sa round of 16 ng singles kontra Belarusian opponent Alexandra Sosnovic. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, kabig naman tayo sa basketball. Mas pinalakas pa ng Converge ang roster nito buhat sa pagkakakuha sa serbisyo ni Calvin Abueva. Itong Martes na aprobahan ng PBA Trade Committee ang paglipat ni Abueva sa Pyrexers kapalit ni King Caralipio, Mark Omega at Ray Suerte. Dahil dito tumibay pa ang lineup ng Pineda-led squad na mayroon ng Juan Gomez Deliano, Justin Baltazar, Justin Arana, Alex Stockton at Scotty Winston. Umaasa ngayon ang Converge na makababawi sa susunod na PBA Conference buhat sa nabigong quarterfinals bid sa nagdaang Philippine Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa volleyball.
Matinding determinasyon ang naging puhunan ng NX-LED para maitakas ang panalo kontra Farm Fresh sa 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference nitong Martes. Sa unang set ay agad na pumukol ng ungos ang tandem ni Brooke Van Sickle at Myla Pablo para sa Chameleons 25-23, bagay na tinablan naman ng Foxy sa pangunguna ni Tricia Tubu sa second at third frames 13-25 at 21-25. Sa fourth set ay muling naikabig ng NX-LED sa kanilang panig ang momentum dahilan para maistablisa ang 25-15. Tuluyan naman itong isinara ang panalo sa huling frame na nagtapos sa 15-11. Top scorers ng Chameleon sina Van Sickle, Pablo at MJ Phillips na pare-parehong kumana ng double-digit points habang tumala ng game high 28 points si Tubu para sa Foxes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, change lane naman tayo papuntang cycling. Committed si Filipino cyclist Mark Galedo na madepensa ng titulo sa Asian Road Cycling Championships. Ginawa ni Galedo ang pangako buwat sa nakatakda nitong pagpadyak sa Masters 40 to 44 category ng torneo sa Pebrero 6 hanggang 11 sa Saudi Arabia. Bukod sa Masters category, nakatuon din ang atensyon ng 40-year-old road bike o bicycle racer sa individual time trial category na nakuhanan niya ng silver sa Thailand meet noong nakaraang taon. Nitong Martes ay nakasibat na si Galedo kasama ang massed start bet na si Nash Lim patungong Saudi Arabia para mag-survey sa race course. Inaasahang susunod ang iba pang miyembro ng team na binubuo ni Ronald Oranza, Joseph Havinyar, Jude Francisco, Coach Reinhard Gorantes at mechanic na si Gerald Mendoza ngayong linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa mixed martial arts naman, masusubok muli ang bangis ng Filipino fighter na si Jeremy Miado mula sa inaasang pagsalang nito sa arena ng One Fight Night 41 sa susunod na buwan. Tangan ng 7-9 record, makakatapat ng 33-year-old Albay native ang White Lion ng South Africa na si Willie Van Rooyen para sa flyweight bout. Bagaman bigo sa huling match nito noong Disyembre, notoryo si Miado sa pagiging isa sa pinakadelikadong finisher sa one buhat sa 6 na TKO wins nito sa kanyang kartada. Ilan sa mga nabiktima nito ay sina dating one strawweight MMA world champ Dejdamrong Sor Amnway Sirichoke at veteran fighter Daniel Williams. Samantala, madedetermina rin kung gaano pa katalib ang pangil ni Van Rooyen na kilala rin sa pagiging dating two-time EFC flyweight champion at pagkakaroon noon ng unblemished record bago napayuko ni Alvazbek Kosmisaev ng Uzbekistan. Magtutuo si Miado at Van Rooyen sa lona ng Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand sa Marso 14. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Tañano. Samantala, ang tabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz, tampok sa Balitang Artista segment ni Steph Vicente sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account.
pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinoronahan si Asia Rose Simpson ng Quezon City bilang bagong Miss World Philippines 2026. Naganap ang coronation night ng naturang beauty pageant nitong Martes, February 3 sa SM Mall of Asia Arena. Minana ni Simpson ang corona mula kay Miss World Philippines 2025 Krishna Gravides at kasama nitong nagkorona sa kanya si Miss World 2025 Opal Suchata, Chuang City. Tinalo ng pambato ng Quezon City ang 23 pang ibang mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging sa mga Filipino community sa ibang bansa. Itinanghal din ang dalawang runner-up sa Miss World Philippines 2026 pageant na si Ann de Mesa mula sa Maynila bilang first princess habang si Gabriel Fuentes Galapia mula sa Pampanga ang naging second princess. Bukod kay Simpson, pinangalanan din ng organisasyon ang lima pang ibang kinatawan ng Pilipinas na sasabak sa iba't ibang international beauty pageants. Rarampa itong si Lorraine Ohimba ng Rizal Province bilang Miss Tourism Queen of the Year. Kung hindi pa tayo nagkakamali, ay minsan na siyang sumali po sa Miss Universe Philippines. Itong si Lorraine. Ito namang si Olivia Grace Rayleigh ng Sultan Kudarat para naman sa Miss Teen International Philippines 2026, si Mariza Delgado ng Filipino Community sa New York. Ang lalaban naman para sa Miss Universal Woman 2026, si JV Lynn Lorejo ng Davao para naman sa Miss Tourism International Philippines 2026 at si Valerie Pawid West ng lalawigan ng Ifugao ang babandera para sa Miss Global Philippines 2026. Ito namang si Asia Simpson ang magwawagayway ng ating bandera sa gaganaping Miss World 2026 kung saan layunin niyang maiuwi muli ang Miss World crown dito sa Pilipinas na natapos kumbaga ay huli na ba kasi wala pang nakakakuha ni isa after ni Meghan Yang noong 2013. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga showbiz balita, nagtaka ang award-winning actor na si Mon Confiado kung bakit nagparetoke pa ang dating karelasyong aktres na si Ines Veneracion. Magkasama muli ang ex-celebrity couple sa pelikulang Batang Paco na pinagbibidahan nina Empoy Marquez at Ay de las Alas. Sa naganap na MediaCon ng naturang pelikula ay naging open si Ines sa kanyang pagpaparetoke at hindi niya raw ito ikinahihiya. Kumbaga, loud and proud. Tanggap na rin daw niya ang pambabash ng mga netizens sa kanya kaya hindi na siya
naapektuhan sa tuwing pinagchichismisan ang kanyang muka. Natanong naman itong si Mon ng press ng ating mga kamosa dyan sa entertainment press kung nanibago ba siya sa itsura ni Ines noong una niyang makita matapos sumailalim sa beauty enhancement. Sabi nga ni Mon, quote and unquote, to be honest, hindi. Pero nung una, medyo may mga reaction din ako, katulad din ng mga bashers niya. Alam ni Ines yun. Sabi ko, ang ganda-ganda mo na, ang ganda ng ilong mo, ang ganda mo, bakit mo pa pinagalaw? Pero minsan kasi ganun tayo di ba? Alam ko kasi ang backstory ni Ines from kasi 17 years kaming magkasama, so yung kanyang self-confidence ay sobrang baba. Kaya minsan yung tao talagang gagawin mo ang lahat para sa isip mo maganda ka, maging confident ka. So kung iyon ang makatutulong sa confidence niya, wala tayong karapatan para iba siya, di ba? Yan ang paliwanag pa ni Mon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tuloy na, as in tuloy na, wala lang makakapigil pa sa kasal ng celebrity couple na sina Kim Molina at Gerald Napoles sa darating na Marso ngayong taon. Masayang ibinalita ng Kim Je ang nalalapit nilang wedding sa MediaCon ng bago nilang pelikula under Viva Films, ang Pinoy adaptation ng hit South Korean movie na Wonderful Nightmare. Oo, wala na raw atrasan talaga ang magaganap na kasalan ni Kim at Gerald matapos ang kanilang engagement noon pang Agosto ng taong 2024. Buti hindi na paaabutin pa ng eksaktong 2 taon, mga kamosa. Nag-propose itong si Gerald kay Kim after 10 years, 10 taon ng pagiging magkasintahan at makalipas ang ilang taon ng pagiging live-in partners. Pero ayaw na munang magbigay ng iba pang detalye sina Kim at Gerald about sa kanilang kasal. Quote and unquote, ako po ang nag-decide nito, tinanong din ako ni Gerald. Nung kasing proposal ni Je, nagulat ako dahil naunang nalaman ng mga tao bago ko i-post kasi na-post agad yung full speech ni Gerald. So I think itong wedding na ito, sa amin na po muna siya, but of course, isi-share po naman namin on the day. Yan ang katwiran pa ni Kim. Kinumpirma rin ng aktres na ang sikat na fashion designer na si Mac Tumang ang gagawa ng kanyang wedding gown. Si Mac ang nag-design ng mga evening gown ni na Miss Universe 2018 Catriona Gray at Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Sa tanong kung bakit ngayong 2026 lang sila nagdesisyon ni Gerald na magpakasal, sabi nga ni Kim, nag-ipon pa raw sila para maisakatuparan ang kanilang dream destination wedding. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya rin tagapaghatid ng Showbiz Balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampa.
Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.